Posibleng miyembro umano ng sindikato ng carnapping ang sibilyan at pulis na pinatay kahapon sa Pampanga. At ayon pa sa pulisya, baka mga kasamahan pa nga nila sa sindikato ang nagpatumba sa kanila. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Tuluyan ang isinantabi ang anggulong robbery bilang motibo sa pagpatay kay Jose Luis Abellana at kasamahang pulis na si PO1 Redontar Almuete sa Mexico, Pampanga kahapon ng umaga. Tumututok ngayon ang pagsisiyasat ng PNP sa mga lumulutang na intelligence information na di umano'y kabilang sina Abellana at Almuete sa isang malaking carnapping group na nakabase sa Central Luzon. Actually, tinitingnan namin yung involvement ng dalawa sa grupo at saka kung itong dalawa na to biktima lang. Ayon sa source ng GMA News sa PNP Region 3, sina Abellana at Almuete ang nagbigay ng impormasyon para mahuli si Roger Ogie Dominguez, ang leader ng Dominguez Carnapping Syndicate, kung saan daw sila kasapi. Hinuli ng Pampanga Provincial Police Intelligence Unit si Dominguez noong Lunes ng gabi sa bisa ng arrest warrant sa kasong complex crime of homicide at carnapping. Nag-onsehan daw sa loob ng sindikato at bilang ganti, pinatahimik sina Abellana at Almuete. Ayon sa PNP Highway Patrol Group Region 3, organized crime group ng maituturing ang grupo ni Dominguez at Abellana. Sa loob ng 32 carnapping cases mula Enero sa Region 3 area, 70% daw kagagawa ng Dominguez Group. Hindi lang po dito sa Pampanga, dito po sa kabuuan ng Central Luzon, alos nag-ooperate po itong grupong ito. Una nang itinanggi ng pamilya Abellana na lumilinya sa iligal na gawain ang napatay na si Jose Luis. Nashock ako. Kasi hindi pa kami nagkita since dumating siya dito. Ano po nakikita niyong dahilan o motibo sa krimen na ito, ma'am? No, I have no idea. Papasok na rin sa investigasyon ng NBI Region 3. Magsasampa ng reklamo ang pamilya ng napatay na si Abellana para mag-conduct ng sariling pagsiyasat ang NBI. Yung kanilang mga koneksyon, yung kanilang mga kaibigan, yung kanilang mga grupo, posibleng leanings nila, yun po ang ginagawa natin ngayon. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Nanindigan si Pangulong Noynoy Aquino na hindi raw siya makikialam sa issue kaugnay sa Hacienda Luisita Incorporated at mga magsasaka nito. Pero kung ang problema ng Philippine Airlines daw ang pag-uusapan, malinaw daw na papanig ang Pangulo sa kapakanan ng mas nakararami. Nakatutok si Lay Alves. Maingat sa pananalita si Pangulong Aquino pagdating sa issue ng Hacienda Luisita. Kahit pa ang opisyal na posisyon ng kanyang administrasyon ay kontra sa stock distribution option. I've been cautioned that I'm President of the Republic. My opinion carries a lot of weight. So this is an issue that I think I will have to say nothing on until the court determines what I have to do being the chief executive and executor of our laws. Pero sa ibang mahalagang issue, matapang ang posisyon ng Pangulo. Sa issue ng Philippine Airlines, kapag hindi raw naresolba ang labor dispute sa PAL at makaapekto na sa serbisyo nito sa publiko, mapipilitan daw ang gobyerno na magpatupad ng open skies policy. Dito papayagan ng foreign airlines na mag-take over sa ruta na sineserbisyohan ng PAL. We recognize that perhaps both sides have issues. No? But at the same time, the primary issue that I will have to side with is the interest of the riding community, which is the bigger population of the country. Yeah. Desidido naman si Aquino na ipatupad ng toll hike sa SLEX, pero pinag-aaralan daw ng gobyerno kung paano mababawasan ang increase sa pamamagitan ng subsidiya. Natuwa naman ang Pangulo sa tila pagiging aktibo ngayon ni Ombudsman Mercedes Gutierrez sa paglilinis sa pamahalaan. Matatanda ang mismong ang palasyo ang nagsabi dating hindi sila kumpiyansa kay Gutierrez dahil malapit siya sa mga arroyo. Well, it's a lot better than what it was before, no? MWSS, I understand, she's looking into it already. So, we were hoping that she does fulfill her functions and her mandate in an expeditious manner and judicious to all parties concerned. Inanunsyo rin ng Pangulo ang appointment ni Emilio de Quiros, kapatid ng kolumnistang si Conrado de Quiros bilang SSS chairman. Sa Sugar Regulatory Administration, si Maria Regina Bautista Martin na nasa negosyo rin ng sugar plantation at kamag-anak daw ng isang in-law ng Pangulo. Formalidad na lang ang hinihintay sa appointment ni Eta Rosales bilang chairman ng Commission on Human Rights. Tinanong din si Aquino tungkol sa ABSECAM van na pinagsakyan sa kanyang ama matapos barilin. Nakita itong nakatiwangwang sa Villamor Air Base at ngayon ay balak ng EDSA People Power
Commission na i-restore. The justices of the Sandigan Bayan suspect that his head was hit by at the rifle of one of the people inside the ABSECOM van to ensure that he died. So, in looking at the van, does not bring any good memories to me. No? And in fact, it might induce a lot of anger, no? That of course I cannot allow to fester nor to express being the President of the Republic. Sa paggunita sa Sabado sa anibersaryo ng pagkamatay ng ama, bibisitahin daw ng Pangulo ang puntod ng kanyang mga magulang at umaasang magkakaroon ng pribadong oras doon sa pagdarasal. De Alves, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Hindi po ba nakakataba ng puso na makita na muling mapapakinabangan ang mga paaralan na dati wasak na wasak dahil sa pananalasa ng bagyo? Katulad po ng Aman Perez Elementary School sa bayan ng Bayambang sa Pangasinan. Matapos ang bagyong Pepeng, naging pangkaraniwang tanawin sa mga paaralan sa Bayambang sa Pangasinan ang pagbibilad ng mga nabasang libro. Sa Aman Perez Elementary School, inabutan namin ng mga mag-aaral na sinasamantala ang init ng araw. Pero maliban sa aklat, problema rin ng mga guro doon ang nasirang gusali. Nabuwal at nagkadurog-durog kasi ang dingding nito matapos bahain. Habang wala pang malilipatang silid, tiis muna sila sa kung ano ang natira sa gusali. Pero ang GMA Kapuso Foundation, hindi natiis ang mga mag-aaral doon. Sa pamagitan ng Kapuso School Rehabilitation Project, sinimulan ang pagpapatayo ng mas matibay na silid-aralan. Hindi nagtagal, unti-unti nang nagkakaroon ng hubog ang gusali na may 4 na silid-aralan. Sa muli naming pagbisita, buo na ang gusali. Iyon na rin ang araw ng pagpapasinaya. Maayos na ang dingding, konkreto na rin ang divider ng bawat silid. It's much better kasi 'di ba? Mas makakapag-aral mabuti yung mga bata. Ang warat na pisara, bago na rin. At syempre, maayos na rin ang CR. Salamat po. At bilang pagpapahalaga sa kalikasan, bida rin syempre ang mga mumunting puno na itinanim sa paligid ng paaralan. Maganda yung ginawa ng GMA Kapuso Foundation, hindi lang yung classroom, pati yung kalikasan. Kailangan na talagang maging aware yung mga bata. Kung ano man yung naalis, dapat palitan. Ang dami na nating naipatayong paaralan sa ilalim ng Kapuso School Rehabilitation Project. Kaya naman lubos po kaming nagpapasalamat sa napakarami sa inyo na nag-donate ng cash nung panahon ng Bagyong Ondoy at Pepeng. Walang sawa rin ang aming pasasalamat sa mga nag-donate ng mga materyales gaya ng Mariwasa Siam Ceramics Incorporated at sa Phil Metal Products Incorporated. Samantala, sa mga nais mag-donate sa GMA Kapuso Foundation, maaari po kayo mag-deposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Pulis sa Amerika, nakulong sa kotse dahil kinuyog ng mga bubuyog, oh. Pa-contest para sa pangalan ng zebra natin, o hibra sa Manila Zoo, inilunsad. Yung mga nanood ng pelikulang In Your Eyes, ano kaya masasabi malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras?